Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinan, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Demokrasya, kasama mo si Waldy Carbonell. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Mga kaibigan, ang ating pong papaksain ngayon ay yung impormasyon na dumating po sa akin na di umano abay, inaabangan na si Robin Padilla sa kanyang pagbabalik sa The Hague sapagkat yung ICC contempt of court warrant niya ay nakaabang na sa kanya. Ang tawag po sa atin ay obstruction of justice. Ang tawag po sa The Hague, contempt of court. Mga kaibigan, ito po ay pagpapakita na ang International Court of Justice ay hindi po, they do not take things lightly. Hindi po nila nilalagyan ng para pong casual lamang, hindi siniseryoso ang mga kaso sa kanila sapagkat ito po ay international. Hindi lamang po Europe ang miyembro ng ICC. Africa, yung iba pang mga European Schengen countries, Greece, at dati pati Philippines kasama po yan. Ngayon kasama po ang ASEAN, kasama ang Singapore, kasama Malaysia, kasama ang Indonesia. At seryoso po yung mga yan. Kaya po kalokohan na yung sinasabi nila balikod. Abay, itong balikod na ito, patanggal na dapat yan pagka-abogado. Talaga po namang ang kanyang papel lamang. I want to go on record with this. Ang papel lamang ni balikod ay mag-destabilize ng gobyerno ni Marcos sapagkat ang kanyang agenda ay kung paano lamang guluhin ang impeachment process, mga kaibigan. Yung pong report ng NBI na meron silang nakuhang testimonya ng isa sa mga kamag-anak ng Maleta Boys. Hindi po mga Marines yan. Hindi po Brave 18 yan. Hindi po mga bayani yan sangayon kay Loren Legarda at iba pang mga diehard Duterte fanatics. Sila ay mga Maleta Boys na binayaran sangayon sa NBI ng bawat isa ay 5 million. So yung imagine magkano ang budget kay Mike Defensor, magkano ang budget kay Baligod, magkano ang budget nila sa media, magkano ang budget kay Marcoleta na siya pipilit na itulak ang mga testimonya ng Maleta Boys upang mabago ang direksyon ng impeachment. Mga kaibigan, dito kailangan ipakita ng NBI ang pangil, yung pangil ng ating pong batas. Huwag na po tayong lalamya-lamya. Hindi ka naman siguro nag-ambisyon na maging Secretary of Interior and Local Government. Pag SILG ka at gusto mo maging Remulla, ganyan na, maging malambot-lambot ka na. Ultimo si Robin Padilla lang ay
inaandap-andap ka at naandap ka naman kung ikaw ay si Remulla. Pero yan po naman ay sapagkat si Remulla ay Caviteño at ganyan yata ang kultura ng mga Caviteño, mga kaibigan. Pag hindi sila nakaduro, sila ay titiklop. At yan po ang dahilan kung bakit hinahamon di umano ni Atty. Ferdinand Topacio ang NBI na sige, magdemanda ka. Demanda mo si Mike Defensor at doon ka namin tatagpuin sa korte. Pero hindi ka na hindi na namin pagbibigyan ng NBI pag sila yung susumpi na sa amin. Itong panahon na ipakita dapat ng mga ahensya ng gobyerno na marunong silang magpatupad ng kanilang mandato, mga kaibigan. Mali na tayo ay ang hihinayang na wala na si Torre. Mali sapagkat kung sino ang maging hepe ng PNP, meron siyang mandato, meron siyang sapat na puwersa, 300,000 yata yung mga pulis na yan, sapat na mekanismo at sapat na batas upang ipatupad nila ang kanilang tungkulin bilang mga alagad ng batas. Hindi na po natin pwedeng sabihin na ay dapat si Torre nakaraan na po yan. Sapagkat si Torre yung marunong po magpatupad ng batas yan. Huwag mo sabihin na ikaw ay si Kibuloy, ikaw ay si Duterte, si Digong. Abay, ang tingin niya, walang mas mataas sa batas. No man is above the law. At siya po ang ating pong papaksay ngayon. Samantala, kung po sa mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe po kayo. At yung mga hindi pa nag-order ng libro po natin, abay, parang marami pong mga nagtatanong sa akin, paano order? Ito po ay medyo nahiya na po tayong mag-ulit-ulit ito, pero tatawag lamang kayo dyan po sa telepono na yan at may staff po tayo naman. Kukunin ang inyong pangalan, complete delivery address, ipapadala sa inyo itong libro na ito. 80% po ng libro na ito, nandito po ang ebidensya ng crime against humanity. Pati yung pagpatay kay broadcaster John Pala, yung affidavit ng pumatay, nandito po si Arturo Las Cañas. At tinuturo niya nagbayad sa kanya ng 3 milyon ay si Rodrigo Duterte nung siya ay mayor pa. So muli, yung po mga nagtatanong sa atin sa comments sa YouTube, nagsasabing paano na sila makakabili ng libro, ay bigyan ng po na lamang kami ng text ng inyong pangalan, complete address, at agad-agad ipapadala po ng aming staff sa JNT o kung anong available na courier sa inyong lugar. At pagkatatanggap na ninyo, at saka lamang kayo mag-GCash sa numero na yan. At baka maalala po ninyo ang pangalan ko na kailangan ninyo, Waldy Carbonell. At pagkarating na po sa atin yung kabayaran ninyo. Ngayon, ipapagpatuloy po natin, masyadong maselan ang mga hinaharap ni Robin Padilla, ultimo si Alan Cayetano, mga kaibigan, ay hindi pwedeng tumungtong ng hindi siya mangangamba na siya ay arestuhin sapagkat sa mata ng ICC, siya ay guilty ng obstruction of justice at contempt of court. Ang contempt of court para pong sasalaula, pagbangga, pagdadabog, hindi pagsunod sa kautusan na warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. Kaya nga po,
Uulitin ko, abay kung matapang si Robin Padilla, abay medyo mag-apply na siya ng visa ng Shenzhen para makarating siya sa The Hague, Netherlands. Ang problema, baka matupad na yung kanyang pangarap na maging kabahagi siya ng mga selda ni Rodrigo Roa Duterte. Ba, inaamon kita, Robin Padilla. Pumunta ka na doon. Meron na nag-aabang sa'yo doon. Tagahanga mo ng mga gwardya ng ICC. Pero hindi magpapapirma, hindi magpapaselfie. Ikaw mag-isa kang kukunan ng picture sa mugshot mo. Front, side view, left side view, right. Ayan. Magkakaroon ka ng picture din sa gallery ng Netherlands, Robin Padilla. Hikayatin po ninyong magpunta na siya doon sa The Hague. At kayo naman na hanggang ngayon nag-iisip na dapat o nagpapakalat ng chismis na walang kalaban-laban kahit sinong Pilipino o Pilipina sa kandidatura ni Sara Duterte. Malakas po talaga si Sara sa ngayon sapagkat wala siyang kalaban. Hikayatin ninyo na humarap siya dyan po sa impeachment para magkaroon naman siya ng pagkakataon na pagtanggol ang kanyang sarili sapagkat napakagrabe ng bintang sa kanya. Hayagan na pagnanakaw ng pundo ng bayan ang kanyang kaso, kahiyahiya at lahat ng mga sumusuporta pa rin kay Sara Duterte ay para po bang nag-aalipusta sa ating pong batas para po nagsasabing politika lamang yan, yung paggagastos na yan. Mga Bulacan na group of contractors na bilyon-bilyon ang ninanakaw. Hindi po paramihan o pakuntihan ang nakaw yan. Ang nakaw ay nakaw. At kung ikaw ay Vice President at ikaw ay magdanakaw, masyadong maselan yung bintang na yan at ang makatulong lamang sa iyo, Sara Duterte, ay ang iyong pagharap sa impeachment at ipamukha sa kanila na wala kang kasalanan, meron kang ebidensya na totoong tao ng si Mary Grace Piatos sapagkat sabi ni Bato de la Rosa, marami raw piatos dyan sa Davao. I agree, marami pong piatos dyan, pero ito ay nakalagay sa supot na cellophane sapagkat yan ay chichirya habang pinapagawa sila ng mga resibo ni Sara Duterte. Iisa ang pumipirma ng resibo sa isang araw, 125 million pesos ang pinirmahan ng isang ballpen lamang. Pero maselan po yan. Dapat harapin ni Sara, sabihin, sinungaling yan si Carbonell, sinungaling yan si Luistro, sinungaling lahat yan nagbibintang hinggil dito sa aking pagkakasala. At suportahan po natin si Sara, hikayatin natin na humarap siya dyan sa impeachment sa halip na siya ay nagtatago pa rin ang kanyang pagtatago sa investigasyon ng Budget Committee ng House of Representatives nung sinabi niya, hindi ko na sasagutin ang katanungan at ibibigay ko na lamang ang kapasyahan sa Kongreso kung magkano ang ibibigay na budget sa akin. Hindi ako magpapaliwanag. Sara Duterte, dapat harapin mo ang impeachment. Dapat magpaliwanag ka. Hindi ka pwedeng humindi. Tungkulin mo yan sa taong bayan. Tungkulin mo yan sa akin. Tungkulin mo yan sa mga taong bayan taga Davao. Tungkulin mo sa lahat na naniniwala sa iyo na magpaliwanag ka na ikaw ay inosente
sapagkat kung tingin mo, inosente ka, matapang ka, kung talagang tama ang paninindigan mo at makatotohanan ka, lumabang ka, labanan mo si Luisto, ipakita mo sarili mo. Yan ang payo ko sa iyo, Sara Zimmerman Duterte, Vice President of the Republic of the Philippines. You are mandated, you are commanded to face your charges and prove your innocence if ever you have an iota of innocence. Ang ibig po sabihin na iota, hindi po yung Bisaya. Iota means katiting, katiting of bahid and ebidensya. If you have any iota of innocence, then say so, appear before this impeachment trial at the Senate starting July 6. At tayo ng mga taong bayan, bantayan na po natin, hikayatin natin, inspire natin, bigyan natin ng inspirasyon si Sara Zimmerman Duterte na ipagtanggol niya ang posisyon ng Vice Presidency sa pamamagitan ng kanyang pagharap diyan po sa impeachment court ng Senado. Ako po si Kawaldi Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Hindi po tayo nakakalimot sa tunay na laban. China, layas! But